Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361-degree Restraint 3. For me, ito na yata ang pinaka-affordable, pinaka-sulit, jump pack sa technology na budget shoes ng 361-degree. Samahan nyo ako para malaman nyo kung bakit ko sinabi yun. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Bago tayo mag-start, kung first time nyo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig nyo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. 361-degree, Restraint 3, Kyran Beck 3, Control 3, napakarami niyang pangalan. Actually, hindi ko na alam bakit ganun. Bakit ganyan mga Chinese shoes minsan, no? Anta, ganun din, napakaraming pangalan. Ano ba yun? Yung na-review ko pa lang na Free to Dream, Crazy Light din pala yun. Tinatawag din nilang Freeviewless, mga ganun, napakarami. 4 yata yung pangalan nun. Ano ba pakialam mo? Anyway, hindi naman yung nagmamatter kasi kung sulit na sulit naman yung sapatos, nakatulad nito, jump pack ng technology sa ganitong presyo, sasabihin ko na kagad guys, ito guys, 2,400, 2,500, ganito kasulit. Nagmura po kasi siya kasi actually medyo matagal na siyang model ng 361. Dapat ninyong bilhin ito, dapat nyong itry ito. Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa description box. Umpisahan muna natin sa aesthetic and material. Napakaraming colorway po nito. Pero for me, no, ito yung parang nagustuhan ko, no, army green. So yun guys, nakita ko na, no, double 9th festival pala to na colorway. No, sinicelebrate nila wherein pumupunta sila sa mga elderly nila to celebrate health and prosperity, parang ganun, no? Napakalupit naman. Ganito pala yung colorway ng ganun, no? Nag-work naman sa akin. Favorite ko siguro kasi yung green. Yung shape niya sa aesthetic, gusto ko mid-cut po to, no? To low cut, parang ganun. Uppers po niya is mesh, pero intact naman, hindi siya open mesh, no, na malalaki yung butas. Mesh siya all around. Meron po siyang tinatawag na rigger dito, no. Nandun yung sa etiketa niya actually. Para siyang yung sa Dinwiddie na may rigger din sa likod, no. Ito po yun, rigger. Etiketa niyan, ayan. Yan. Parang yung sa heel counter talagang very supportive talaga. Mararamdaman nyo yung lockdown, mamaya natin yung pag-uusapan. Gumamit din sila ng quick foam light. Ito naman talaga yung ginagamit nila sa kanilang mga budget basketball shoes, no? Mamaya pag-uusapan din natin sa cushioning. Meron pa siyang unturn na technology, napakaganda. So, gina-jump pack talaga nila to ng technology. So, iwas tapilok yun. And meron pa silang arc lock, no? Na parang torsion plate, arch support din, no? Yan po yun, arc lock. Napakaganda. Sa napakamura halaga, ginampak nila, no? So, dahil dyan, bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Grabe, almost perfect na, no? Kung pagbabasihan nga natin yung price point nito, pwede kong i-10 out of 10 to eh, kasi lahat naman ng kailangan nandito sa kanya. Pero hindi syempre natin mati-10 out of 10 to kasi syempre mas prefer natin na kung pwede carbon fiber sana to. Pero okay lang, no? Kasi syempre hindi mo naman pwedeng ilagay yung ganon sa ganitong presyo. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Ito guys, napakaganda ng traction nito indoor-outdoor, no? Napakakapit niya, nagulat ako, hindi ko inaasahan. Pero kasi syempre herringbone pattern to. Yung basic na pattern lagi sa traction pero very effective. Pero nagtataka lang ako, no? Though in-outdoor ko to, parang may mga natutuklap. Ayan. Nakikita kaya? Parang yung first layer niya, nabalatan. Parang yun lang naman. Pero, actually, parang nung nabalatan siya, parang mas kumapit. Para siguro plastic covering yun. No, tapos nung nagamit ko nga siya, parang mas kumapit. Pagdating niya kasi dito, hindi naman siya ganito kakapit. Guys, napakadumi nito ha. Pero iba talaga yung traction nito. Mapa indoor-outdoor. Top notch po yung traction nito. Sa tingin ko tatagal to sa outdoor, pero hindi po siya great sa outdoor. So dahil dyan, bibigyan ko po siya ng 9.5 pa rin na score. Kasi it gets the job done pa rin. Actually, nagulat ako. Napakakapit pala niya.
And kaya rin mataas guys, kaya rin mataas. Hindi po siya nag-a-attract ng too much dust. Malinis pa rin po considering na napakadumi ng court namin noon, nung panahon na yon. Yung court namin dito, minsan may mga tae-tae pa ng aso. Excuse me, baka may kumakain dyan. No, may mga lupa-lupa pa minsan. Kung mag-i-indoor ka rin, mag-outdoor ka rin, very versatile. No, meron kasing sapatos na pang-outdoor lang talaga. Ang mga outdoor shoes na squeaky outdoor, napakatigas po talaga ng rubber, ng outsole, na pag dinala mo siya sa indoor, syempre dahil sa sobrang tigas niya, hindi po siya gaanong makapit talaga. So ito po yung nasa gitna. So meaning indoor-outdoor, very versatile po, kaya ganun yung score natin. Next, punta na tayo sa safety and support. Unahin natin yung rigor niya. Napakaganda po ng heel counter nito. Perfect. Ito yung gusto ko na heel counter. Mamaya na natin pag-uusapan yung napakalaking Achilles pillow dyan, no? Pero perfect po talaga. Wala nang itataas pa sa kagandahan yung heel counter nito. Hindi, wow. Guys, very important to. Lagi ko sinasabi, ang heel counter, isa sa pinaka-importante kasi ito ang iwas sa tapilok talaga. Kung napakaganda nito, malilesen yung risk na patapilok kayo o ma-injury sa paa. Next, meron pa po siyang unturn. No, talagang para hindi kayo matapilok. Kasi nga, unturn siya. No? Pero parang feeling ko kahit wala nga siya dito, kahit wala yung unturn, dahil very stable naman yung quick foam, no, parang very stiff naman siya. Hindi kaya matatapilok talaga eh. Very stable po yung niya, cushioning setup. Pero mamaya natin yung pag-uusapan, no? Next, may arch support pa po siya para sa torsion support. Arc lock pala yung pangalan, sorry. Para rin sa arch support, no? Para sa mga flat-footed, makakatulong po talaga to. And tingnan nyo naman dito guys, no? Napakaganda ng lacing system niya para may mga fly wire dito, no? So pag hinigpitan mo yung pakakasintas, mararamdaman mo talaga yung lockdown. Parang konektado pa yan pag ganyan guys, no? So napakaganda po. And guys, nung pinalaro ko siya, no? Iniisip ko mesh tapos wala man lang infusing. Nagtataka ako, nasa infusing? Plastic infusing, no? May makapal pang plastic dito, lalo na to, ayan, no? Ito, may infusing din, ayan, no? Yung plastic na yan. Mesh to, mesh, pero may infusing dito para supported ka sa mga galaw mo, di ba? Kahit tumama dun yung daliri mo, durable din. So for durability ito, para pag nagto-toe drag ka, for durability ang mga infusing, and para rin supported ka, maramdaman mo yung lockdown sa loob, hindi kung nagtatumbling-tumbling yan. Pero guys, no, with that said, kala ko, hindi to magiging supportive. Kala ko, pangit yung pakiramdam na parang walang lockdown, yung pala doon ako nagkamali. Dahil nga, very close yung mesh nito, na napaka-intact ng mesh niya, napakaganda ng pakiramdam sa loob. Kaya naman pala talagang medyo hype to, no, kahit mumurahin to. Panalo guys. So sa support talaga, wala akong hahanapin. Napakataas na naman ang ibibigay natin. Guys, i-consider nyo yung price point ha. Napakatataas ng binibigay kong score na parang sinasabi ko, parang Shockwave 4. Ganun na kataas. Halos ganun na to. Guys, 2,000 lang to guys. Panalo talaga. 9.5 pa rin to sa support and safety kasi lahat naman na cover niya. Kala ko kailangan ko pa ng mga TPU plate na tumataas. Panalo. 9.5 po score natin sa safety and support. Punta na po tayo sa fit and comfort na sa tingin ko, ito talaga yung pinaka. Dito na niya mape-perfect. Unang-una, no, ito. Napakaganda pala ng niya. Napakaganda naman ng insole. Wow naman! Wow! Wow! Usually sinasabi ko, palitan nyo yung insole nyo kasi boring yung insole ng sapatos, maninipis. No, okay siya. Makapal pa rin. Okay pa rin. Maganda yung design. Nakalagay dito nakalagay yung double ninth festival, no? Galing. Ay, buti na lang malambot yung insole kasi hindi ko masyadong gusto tong quick foam na ganitong uri. Ito yung parang dating quick foam. Ito yung parang lumang quick foam na sobrang tigas. Ano ba pakialam mo? Nasa stiff side siya, nasa bouncy side siya. Pero yun, tingnan nyo naman, guys, yung kapal naman ng niya, no? Ng Achilles pillow. Kaya guys, yung heel counter nga, di ba sinabi ko na kanina, perfect. Wala na kayong hahanapin. Napakakapal ng tongue. Napakalambot sa loob. Kasi mesh to Mesh.
And hindi siya gaanong mabigat kahit napakakapal na nito lahat. And with may ganyan pa, may ganito pa, may ganito pa. Hindi siya bumigat. For me, okay pa rin yung weight nito. And syempre, no, mid-cut pa rin siya, low cut. So very mobile pa rin yung paa mo dito. Pwede pa rin to sa other sports like volleyball, badminton. No, talon kayo ng talon. Pwede pa rin to, versatile na sapatos talaga. So dahil dyan guys, parang for me, bibigyan ko siya dito sa comfort talaga ng 10 out of 10. No, sa fit and comfort, 10 out of 10 tayo. Next, punta na tayo sa breathability. So dahil nga mesh to, no, dahil nga siya mesh, so breathable naman siya. Pero hindi lang lahat pumapasok, mga 80%, okay na, napakataas na rin. Butas-butas naman ng sobra tong tang. So okay din. Mesh pa rin naman sa side, mesh pa rin naman. Mesh pa rin dito. So bibigyan po natin siya ng 9 out of 10 sa breathability. Huwag na natin patagalin kasi mesh nga. So, breathable po yan. In-outdoor ko naman siya, mainit nung panahon na yun. Okay naman, hindi naman uminit yung paa ko. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito yung dito guys, medyo nalungkot ako kasi yung ginamit sa kanya na do budget shoes naman kasi siya, quick foam light na parang yung luma. Meron na kasing quick foam light ako na gusto. So ito, yung quick foam light dito sobrang lambot. No, ang layo na. Dito, ito kasi yata yung luma. So, matigas pa rin siya kung titignan, no? Meron naman, pero konti na lang yung compression nito. Pero very bouncy siya. Mas responsive to. Mas okay yung court feel nito kaysa dito. Siyempre, mas malambot to. Parang medyo mas manipis din to. So, ramdam mo talaga yung court feel. So, mas may bounce siya. Mas responsive. You will feel fast. So, parang pang small forward to. Shooting guard, small forward. Hindi ko siya masasabing pang point guard kasi hindi siya very low to the ground. Pero impact protection, goods naman siya pero hindi siya great. Good siya, yung cushioning setup niya goods pero hindi great. Buti na lang merong torsion plate dito, may konting bounce naman. So dahil dyan guys, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10 sa cushioning setup. Medyo sakto lang naman. Hindi naman sobrang sumait yung tuhod ko, may konting naramdaman na ako. Outdoor yun guys okay pa rin naman. Okay pa rin naman. Last na tayo, price tag. Dapat hindi na yata natin ito puntahan. Price tag, tapos ito, sobrang sulit guys. Oh my God, kung may voucher pa kayo, di ba 2.5 na siya, tapos kung may voucher pa kayo, magkano nyo na ito mabibili, di ba? Napakamura syempre guys, 10 out of 10 to, hindi na kailangan patagalin. Meron po akong link dyan. Kung kailangan nyo, guys, ito, makinig kayo. Kung kailangan nyo talaga ng pangharabas, pang outdoor na sapatos, kailangan nyo lang ng extra pang shoes. Yung pang, kumbaga, pang substitute sa main na sapatos nyo, ito, maganda to talaga, guys. Kaysa naman bumili kayo ng imitation fake, class A, class B, class C. Huwag ka magsalita na ganyan. Ito, malapit na o baka nga parehas na. Alam ko, imitation 2,000 plus din 2,300. Magdadagdag na lang kayo guys ng napaka-konti. Super panalo na, napakaraming technology. Maglalagay po ako ng link dyan. Legit seller po yan. Shopee and Lazada na ilalagay ko dyan para kayo lang ang pipili. 361 po mismo yan guys. Pero kung naghahanap pa kayo ng shooting guard, small forward, pang wing na basketball shoes, maglalagay po ako ng mga video dito ng 361. And pakiclick na rin po yung bilog dito para makasubscribe po kaagad kayo and para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!